Magandang araw mga bata! Ngayong umaga ay pag-aaralan natin ang Grade 1 GMRC Quarter 1 Week 4. Ang ating topic ngayong umaga ay sariling paraan ng pagtitipid. Balik-aral. Ano ang mga sariling paraan ng pag-iimpok na iyong ginagawa upang may magamit sa pangangailangan? Bakit mahalaga ang pagiging matyaga sa pag-iimpok? Ngayon mga bata, ano ang nakikita ninyo sa larawan? Tama, merong bag, merong eraser, papel, crayons, notebook, at lapis. Ngayon mga bata, handa na ba kayo para ipagpatuloy ang ating talakayan? Sa araw na ito, inaasahang makikilala ninyo ang mga paraan ng pagtitipid na makakatulong upang matugunan ang pangangailangan. Narito ang mga salitang makakatulong upang maunawaan ang ating aralin. Una dito ay ang pagtitiyaga, pagtitipid, papel, kwaderno, at lapis. Alam ba ninyo na ang pagtitipid ay maingat at matalinong paggamit ng mga yaman o resources upang maiwasan ang pag-aaksaya at pagkakaroon ng ipon para sa hinaharap. Ito ay hindi lamang limitado sa pera, kundi pati na rin sa iba pang bagay tulad ng gamit sa paaralan. Ngayon, tumawag ng mga mag-aaral upang magkwento tungkol sa kanilang ginagawang pagtitipid. Nabanggit ko kanina na ang mga nasa larawan ay may kaugnay sa ating aralin. Handa na ba kayong malaman at kilalanin ang mga paraan ng pagtitipid? Bago natin isa-isahin ang mga paraan ng pagtitipid, ay alamin muna natin ang kahulugan ng pagtitipid. Ito ay maingat at matalinong paggamit ng mga yaman o resources upang maiwasan ang pag-aaksaya o pagkakaroon ng ipon para sa hinaharap. Kaya naman, kapag iniingatan ang mga gamit sa paaralan ay nakakatipid sapagkat hindi ka nagagastos upang bumili ulit ng mga ito. Narito naman ang mga paraan ng pagtitipid. Katulad na lang sa papel. Gamitin ang magkabilang bahagi ng papel bago gumamit ng bagong pahina. Gamitin ang magkabilang bahagi ng papel bago ipunin upang ipagbili. Iwasan ang pagbabalasa o shuffle ng papel nang hindi mapunit o magusot. Itabi ang mga papel sa isang folder o envelope upang hindi mabasa o mapunit. Narito naman ang mga paraan ng pagtitipid sa ating mga ginagamit na lapis. Gumamit ng lalagyan ng lapis upang hindi madaling mawala o mabali. Sikaping magsulat ng tama. Iwasan ang sobrang diin sa pagsulat upang hindi madaling maputpod o mabali ang lapis. Iwasan din ang sobrang pag-ikot ng lapis sa pantasa upang huwag maputol ang dulo. Huwag kagatin o gawing laruan ng lapis upang huwag masira. Narito naman ang mga paraan ng pagtitipid sa ating mga kwaderno. Lagyan ng pabalat o plastic cover. Ilagay ng maayos sa lagayan, huwag ihagis. Huwag punitin ang mga pahina. Gamitin ang mga natitirang pahina ng mga lumang kwaderno. Tanong: sa mga paraan na nabanggit, alin ang nagawa mo na? Para sa iyo, mahalaga ba ang pagtitipid? Bakit? Sa pagtitipid, mahalaga din ba ang maging matyaga?
Ayan mga bata, tama lahat ang inyong mga kasagutan. Makinig kayong mabuti sa kwentong aking babasahin. Ito ay may pamagat na si Ben. Si Ben ay mag-aaral sa unang baitang. Bago pumasok sa paaralan ay nakahanda na ang kanyang mga gamit. Natutuwa ang kanyang mga magulang at kanyang guro sapagkat maingat siya sa kanyang mga gamit. Nasa isip ni Ben na kapag iniingatan ang mga gamit ay mas tatagal ang mga ito. Makakatipid siya dahil hindi na siya bibili pa. Hindi rin siya bumibili ng kwaderno sapagkat iniipon niya ang mga lumang pahina na maayos pa naman at ginagawa nila ng kanyang kuya na panibagong kwaderno. Ang kanyang lapis, pambura at pantasa ay mayroon ding lalagyan. Tinitiyak niya na maayos ang mga ito matapos niyang gamitin. Kaya naman, matagal niyang ginagamit ang mga ito. Himbis na bibili siya, ay naiipon pa niya ang kanyang pera at nakatutulong siya sa kanyang mga magulang. Isang paraan din ito ng pagtitipid. Ngayon mga bata, sagutin natin ang mga tanong. Ano ang mensahe ng kwentong inyong napakinggan? Sino sa inyo ang katulad ni Ben na marunong mag-ingat ng gamit sa paaralan? Bakit dapat ingatan ang mga gamit na papel, lapis at kwaderno, pantasa at iba pang gamit sa paaralan? Ipaliwanag. Ngayon mga bata, meron pa akong isang babasahin. Si Ana ay mag-aaral sa unang baitang. Lagi niyang inilalagay ang kanyang lapis sa pencil case. Iniingatan niya ang kanyang lapis na huwag mahulog upang hindi mabali. Kapag nagtatasa, iniiwasan niya ang sobrang pag-ikot ng lapis sa pagtasa upang maiwasan din ang pagkaputol ng dulo. Dahil dito, matagal niyang nagagamit ang kanyang lapis. Ngayon mga bata, ang tatanungin ko kayo, kung ikaw si Ana, ipagpapatuloy mo ba ang ganitong gawi? Bakit? Tama. Ngayon mga bata, meron pa tayong isang babasahin. Makinig ng mabuti. Si Mike ay batang matipid. Nagre-recycle siya ng mga kwaderno. Hindi na siya bumibili ng kwaderno sapagkat gumagawa sila ng kanyang kuya Mon ng kwaderno mula sa mga lupang kwaderno. Ginagamit nila ang mga natitirang pahina. Ang tanong, kung ikaw si Mike, ipagpapatuloy mo ba ang ganitong gawi? Bakit? Magaling mga bata. Ngayon, punan ng letra ang patlang upang mabuo ang salita.